Naranasan mo na ba, sa isang sandali ng iyong buhay, parang unti-unting nawawala ang kahulugan ng lahat sa paligid mo? Na para bang ang daan na dati tila ligtas ay biglang gumuho sa harap ng iyong mga mata? At taano kung sabihin ko sa iyo na ang nakakabahalang pakiramdam na iyan ay maaaring ang mismong tinig ng Diyos, na nagsasabing panahon na para lumiko, panahon na para magbago ng landas. Marahil ay matagal mo nang hindi pinapansin ang mga palatandaang ipinapadala ng langit. Marahil, hindi mo namamalayan, patuloy kang kumakatok sa mga pintuang isinara na ng Diyos. May isang espiritual na lihim na hindi alam ng karamihan. Hindi kailanman hinahayaan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mapatuloy sa landas ng kapahamakan nang hindi muna niya ibinibigay ang malinaw na babala. Ngunit ang mga babalang ito ay hindi palaging dumarating sa anyo ng panaginip o makahimalang pangitain. Kadalasan, ito'y lumilitaw bilang mga panloob na pagkabalisa, ahimik na pag-aalinlangan, biglaang mga hadlang, kaya'y isang banayad na tinig na bulong ng kaluluwa. Umalis ka na riyan. May mas mabuti ako para sa'yo. Nagsasalita ang Diyos sa mga paraang maaaring hindi mo kailanman naisip. Sa kanyang walang hanggang pag-ibig, alagi siyang nagbibigay ng mga senyales upang huwag tayong maligaw. Ang kanyang mga paraan ay malalim at kadalasan, misteryoso. Inililipat niya ang mga pangyayari, inihipo ang mga puso, isinasara ang mga pinto upang iligtas tayo mula sa mga daang magdudulot ng pagkasira. Ang paglakad sa maling daan ay hindi lamang isang pagkakamali. Isa rin itong pagkakataon upang maranasan ang mapagpalang pagwawasto ng Diyos na gumagabay sa kanyang mga anak, gaya ng isang pastol na umaakay sa kanyang mga tupa. Hindi hinahayaan ng Diyos na ang kanyang mga pinili ay tumungo sa bangin na nag-iisa. Tinatawag niya, binababalaan niya, tinutuwid niya, at kapag kinakailangan, kinipilit niya tayong lumiko upang tayo'y iligtas. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga paraan kung paanong ipinapaabot ng Diyos sa atin na oras na upang isara ang isang yugto. Iwanan ang mga landas na hindi na nakatalaga sa ating kapalaran kay Kristo. Matututo kang kilalanin ang mga senyales. Tukuyin kung alin ang boses ng takot at alin ang boses ng Espiritu. At yakapin na may tapang ang pagbabagong nais ng Diyos sa iyong buhay. Ang matutuklasan mo ngayon ay maaaring ang kaibahan sa pagitan ng pananatili sa paulit-ulit na pagkadismaya. Paglalakad tungo sa kaganapan ng plano ng Diyos para sa iyo. May mga susi na nais ipagkaloob ng banal na Espiritu. At maaaring isa sa mga ito, ang panghuling aral sa mensaheng ito, ang mismong senyales na hinihintay mong marinig mula sa langit. As in Kristo. Isulat mo iyan sa mga komento. Isang simpleng kilos, ngunit makapangyarihang pagpapahayag ng pananampalataya. Bawat salita ay ilaw. Bawat komento ay tanglaw sa landas, hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa mga kaluluwang darating pa. Ang mensaheng ito ay hindi isa lamang pagninilay. Ito ay isang paanyaya mula sa Diyos na pakinggan mo siya, unawain mo siya, at kung kinakailangan, maglakas loob kang baguhin ang takbo ng iyong kwento. Patayin mo ang mga ingay. Buksan ang iyong puso. Dahil may nakalaan ang Diyos para sa iyo. At maaaring ngayon ang oras ng tugon. Sa buong Biblia, may isang pattern na tahimik ngunit paulit-ulit. Nagsisimulang igalaw tayo ng Diyos sa panibagong landas sa pamamagitan ng hindi may paliwanag na pagbabahala. Isang paggabagabag na hindi pisikal o emosyonal lamang, kundi espiritual. Isa itong pagyanig sa mga panloob na pundasyong dati nating inakalang matatag. Si Jonas ang klasikong halimbawa ng prinsipyong ito. Tinawag siya ng Diyos upang magtungo sa Nineve, ngunit pinili niyang tumakas. Sa kanyang pagsuway, sunod-sunod ang kanyang dinanas, malakas na bagyo sa daga, akot sa kamatayan, at sa huli, ang pagkakakulong sa tiyan ng isang malaking isda. Maaring nagpadala ang Diyos ng anghel. Maaring nagsalita siya sa panaginip. Ngunit pinili niyang gamitin ang paggabagabag upang ihinto ang maling direksyon. Ganyan din tayo. Kapag pinipilit natin ang daang labas sa plano ng Diyos, inipili niyang basagin ang katahimikan sa pamamagitan ng mga hindi komportableng sitwasyon. Hindi upang parusahan tayo, kundi upang tayo'y gisingin. Mahal niya tayo ng labis upang pabayaan tayong mapahamak. Kaya mas nanaisin niyang maranasan natin ang panloob na kirot kaysa hayaan tayong masira.
Ang paggabagabag ay isang wika ng langit. Isa itong espiritual na serena na sumisigaw. Magbago ka na. Kung ang kinaroroonan mo ngayon, ang mga desisyong ginawa mo, ang mga taong kasama mo ay nagdudulot sa iyo ng malalim at tahimik na pagkabalisa, huwag mo itong baliwalain. Baka ito na ang Diyos. Inatawag ka pabalik sa tamang landas. Nakasulat sa Hebreo 12:6, sapagka ang iniibig ng Panginoon ay kanyang sinasawi, at pinarurusahan ang bawat tinatanggap niya na anak. Kadalasan, ang disiplina ng Diyos ay dumarating sa anyo ng panloob na pagkabahala. Ngunit hindi lahat ng sakit ay mula sa kaaway. May mga paggabagabag na banal. May mga kirot na may dalang layunin. Maari mong subukang takasan ito, gaya ni Jonas. Maari mong subukang takpan ito ng abala, kasiyahan, o mabubuting intensyon. Ngunit habang kinipilit mong lumoyo, lalo lamang lalakas ang panawagan. Hanggang sa wala ka ng ibang magawa kundi tumigil, makinig, at sumunod. Ang paggabagabag ay paunang senyales ng muling pag-aayos. Kaya ngayon, itanong mo sa sarili, ano ang bumabagabag sa akin nitong mga nakaraang araw? Ano ang nagpapagising sa akin sa gabi? Maaring ang Diyos mismo ang nagsasabing, hindi na ito ang daan mo. At tulad ng isang marinong nakakaamoy ng bagyo, bago pa man ito dumating, ang pusong sensitibo sa Diyos ay nakakaramdam ng hininga ng Espiritu na nagsasabing, panahon na upang lumiko. Huwag mong baliwalain ang paggabagabag. Baka ito ang unang senyales na ang plano ng Diyos para sa iyo ay buhay na buhay pa rin. Ngunit nangangailangan ng tapang upang may sakatuparan. Ang kirot na naaramdaman mo ngayon ay maaaring mismong pag-ibig ng Diyos na kumikilos. Inihahanda niya ang lupa ng iyong puso para sa pagbabagong magliligtas sa pinakamagandang bahagi ng iyong kwento. Madalas nating tingnan ang pagsasara ng mga pintuan bilang kabiguan o pagtanggi. Ngunit sa mata ng Diyos, ang pagsasara ng pinto ay isa sa mga pinakamalinaw at pinakamaawain niyang paraan upang sabihin, panahon na para huminto. May bago akong nilaan. Gaya ni Apostol Pablo sa kanyang mga paglalakbay. Sinubukan nilang magtungo sa ilang rehiyon, ngunit 2 beses silang pinigilan ng banal na espiritu. At sa halip, nagpakita sa kanya ang Diyos sa isang panaginip. Isang lalaking taga-Macedonia ang humihingi ng tulong. Iyon ang bagong direksyon. Hindi ito dahil sa kakulangan o maling plano. Ito ay ang mismong kamay ng Diyos na pumipigil sa maling landas. Ganyan din tayo. May mga oportunidad, relasyon, at plano na akala natin ay mula sa Diyos. Ngunit isinasara niya ito hindi dahil tayo ay tinatanggihan, kundi dahil gusto niya tayong iligtas mula sa mga bagay na kalaunay magpapahamak sa atin. Minsan, ito'y isang trabaho na hindi matuloy, isang relasyon na bigla na lamang naputo, isang pangarap na parang namatay. Masakit. Dahil nasasaktan ang ating mga inaasahan, emosyon, at lohika. Ngunit sa pananaw ng Espiritu, ito'y proteksyon. Hindi aksidente ang pagsasara ng pinto. Nakasulat sa Apokalipsis 3:7, ang binubuksan ng Diyos ay hindi kayang isara ng sinuman, at ang isinara niya ay hindi kayang buksan ng sinuman. Ang bawat pintuang isinara ng Diyos ay may layunin. Bawat hindi na tinanggap mo sa panalangin, bawat pagkakataong biglang nawala, bawat yugtong natapos, lahat ito ay may dalang pagpapala na hindi mo nakikita. Ngunit ang kaaway, gagamitin ang mga sandaling ito para palakasin ang iyong panghihina. Sasabihin niyang iniwan ka na, nakalimutan ka na, natalo ka na. Ngunit ngayon, pakinggan mo ang Espiritu Santo. Ang bawat pintuang isinako ay isang panibagong direksyon na ilalantad ko. Alalahanin mo ang Israel sa harap ng dagat na pula. Parang wala ng daan. Pero hindi iyon ang wakas. Iyon ay panimula ng isang bagong himala. Kaya kung ngayon, nasa harap ka ng mga pintuang sarado, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang Diyos ang nagsasara, hindi para pahirapan ka, kundi para iligtas ka. Pinipigilan niya ang mga patibong na hindi mo pa nakikita. Pinoprotektahan niya ang landas mo kahit hindi mo naunawaan. Magtiwala ka. Ang pagsasara ng pinto na masakit ngayon ay magiging dahilan ng papuri mo bukas. At kapag isinara niya ang pinto, huwag mong titigan ang lupa sa kalungkutan. Tumingin ka sa langit, doon niya ibubukas ang bagong daan. May mga sandaling wala namang malinaw na dahilan,
pero ramdam mo ang bigat sa iyong espiritu. Isang babala, isang pahiwatig, isang tahimik na panawagan mula sa langit. Hindi ito takot. Hindi ito normal na pag-aalala. Ito ay udyok ng Espiritu Santo na nagsasabing, tingnan mo mabuti kung saan ka papunta. Ganyan ang nangyari kay Haring Saul. Dahil sa kanyang pagsuway, iniwan siya ng Espiritu ng Diyos. At pinalitan ito ng Espiritu ng pang-alipusta. 1 Samuel 16:14 na minuto. Ang bigat na naramdaman niya ay senyales ng kanyang paglayo. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumagsak, nagpadala na ang Diyos ng propetang si Samuel upang siya iituwid. Kaya kung ikaw ay nakakaramdam ng lungkot na walang dahilan, takot na hindi mo maipaliwanag, o biglaang pagkalugmok sa kalooban, itanong mo, Panginoon, ano ang nais mong ipakita? Ang bigat sa espiritu ay panawagan sa pagbalik. Ito'y ang pastol na tumatawag sa kanyang tupa bago ito tuluyang mawala. Ito'y ang ama na tumutuwid sa anak bago ito mapariwara. At ang bigat na ito, bagamat masakit, ay hindi upang durugin ka. Ito ay upang gisingin ka. Ang mundo ay nagpapabigat upang sirain ka. Ngunit ang Diyos ay nagpapabigat upang ituwid ka. Sinabi ni Pablo sa 2 Korinto 13:5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Ang pagsusuri sa sarili ay kalasaglaban sa panlilinlang ng kalaban. Ngunit kung patuloy nating binabalewala ang mga sulyap ng Espiritu, kung sinasakal natin ang ating damdamin sa sobrang gawain, aliwan o abala, lalakas lamang ang panawagan, hanggang tayo'y mapilitang huminto. Kaya kung nararamdaman mo ngayon ang bigat na iyon sa kaluluwa mo, huwag mo itong patayin. Makinig ka. Manalangin ka. Tanungin mo ang Diyos, ano ang kailangan kong isuko? Ang bigat na iyan ay maaaring ang huling alarma ng langit. Ay nililigtas ka mula sa mas malalim na suga. Ang pag-abura ng mga oportunidad, isa sa mga pinakamahihinahong senyales na ang Diyos ay nagsisimula ng isara ang isang yugto at ilipat ka para sa bago. Daiti, madali lang ang lahat. Bukas ang mga pintuan. May pabor. May kilos. Ngunit bigla na lang, ang mga proyekto'y huminto. Ang mga tao'y unti-unting lumalayo. Ang mga pagkakataon ay tila naglalaho, parang buhangin sa kamay. Ganito rin ang naranasan ni Propetang Elias. Noong ipinaalam ng Diyos ang tagtuyot sa Israel, inakain pa rin siya sa pamamagitan ng isang batis. Ngunit dumating ang araw na ang batis ay natuyo. 1 Hari 17:7. Hindi ito abandonment. Ito'y senyales. Tapos na ang panahong ito. May susunod akong hakbang. Ganyan din ang Diyos sa atin. Kapag nais niya tayong ilipat, dahan-dahan niyang inaalis ang ginhawa ng nakaraan. Hindi dahil galit siya, kundi dahil mahal niya tayo. Ayaw niyang manatili tayo sa lugar kung saan wala na ang kanyang presensya. Ang pag-abura ng mga oportunidad ay masakit sa ating ego. Nakasanayan natin ang pagnganga, ang pagtanggap, ang pabor. Pero kapag ito'y nawala, ang tanong ng Espiritu ay, magtitiwala ka ba sa akin, hindi dahil sa meron ka, kundi dahil ako ang kasama mo? Ganito ang ginawa ng Diyos sa Israel sa disyerto. Kapag natapos na ang isang panahon, hindi pinahintulutan ng Diyos na manatili sila roon. Kahit may natitirang pagkain, kahit may lilim pa, kung gagalaw ang ulap at ang haliging apoy, kailangan nilang sumunod. Ang mga ayaw sumunod, namatay sa kanilang kinagisnang kampo. May mga panahong kinatatahimik ng Diyos ang tagumpay. Pinatitigil ang daloy ng biyaya. Hindi dahil ayaw niya sa atin, kundi dahil ayaw niyang manatili tayo sa kinalakhan nating lugar. Dahil may bagong lupain na inilaan para sa iyo. Mas mabunga, mas malalim, mas banaw. Tandaan mo ang sinabi ni Jesus sa Juan 15:2. Ang sangang hindi namumunga ay pinuputo. Ngunit ang namumunga, inupungos upang lalo pang mamunga. Masakit ang pagpungos. Pero kailangan. Ang Diyos ay hardinero. Hindi niya winawasak ang puno. Inahanda niya ito para sa mas mabibigat na bunga. Kaya kung gayon ay parang lahat ng dati mong inaasahan ay biglang naglalaho, huwag matakot. Tanungin mo lang, Panginoon, ito ba'y senyales na panahon ng lumiko? Dahil minsan, ang pagkawala ay hindi kapahamakan. Isa itong kalayaan.
Kapag ang dating nagbibigay ng saya, ay bigla ng tila walang laman. Kapag ang dating mong kinagigiliwan, ay biglang nagiging pabiga. Kapag ang dating mong kasiyahan, ay biglang nagiging pagod. Maaring nagsisimula ng gumalaw ang Diyos. Ganyan ang nangyari kay Moises. Lumaki siyang prinsep sa Egypto, puno ng karangalan at kaalaman. Ngunit dumating ang oras na ang palasyo, na minsang komportableng tirahan, ay naging bilangguan ng kaluluwa. Hindi na siya mapalagay. Hindi na siya masaya. Hindi na niya may kakaila. May panawagan ang Diyos. Nasa Etsodo 2:11, negatibo 15. At baka ikaw rin. Baka ang trabaho, ang relasyon, ang proyekto na minsang nagbigay sigla sa'yo, ay ngayon parang biglang walang buhay. Parang hindi ka nakasya doon. Parang hindi ka nakabilang. Kung ganoon ang nararamdaman mo, hindi ito pag-abaliw. Hindi ito krisis lang. Ito'y senyales. Senyales na may bagong yugto ang Diyos sa'yo. Hindi dahil bagsak ka, kundi dahil itinatayo ka niya sa bagong antas. Kapag binabawasan ng Diyos ang lasa ng dati mong kinagigiliwan, huwag kang mabalisa. Baka hinihikayat ka na niyang umalis sa nakasanayan mong lambak upang sumampa sa bundok ng bagong pangako. Ang mga pagod na damdamin mo ay hindi kabiguan. Baka sila ang panimula ng paglipat. At sa huli, kapag ayaw mo pa ring umalis, maaring gumamit ang Diyos ng puwersa. Gaya ng kay Joseph. Mahal siya ng ama niya. Ligtas siya sa tahanan. Ngunit upang matupad ang kanyang panaginip, kinailangang alisin siya mula roon. Pinagganulo siya ng kanyang mga kapatid. Ibenta siya bilang alipin. Genesis 37:28. At, masakit iyon. Ngunit ang puwersang nagtulak sa kanya palabas, iyon din ang nagtulak sa kanya paakyat. Doon siya itinakda ng Diyos upang magligtas ng maraming buhay. Baka sa ngayon, ikaw ay tinutulak din ng Diyos. Ang mga pintuan ay nagsasara. Ang mga tao ay lumalayo. Ang seguridad ay naglalaho. Pero sa totoo lang, baka hindi ka tinatanggihan. Baka ikaw ay tinatawagan. At kung narating mo ang puntong ito ng mensahe, ibig sabihin ay nanatili ka. Ibig sabihin ay may gutom ang puso mong marinig ang tinig ng Diyos hanggang sa dulo. Gusto kong sabihin sa iyo ngayon, ikaw ay pinili. Ngayon, isulat mo sa komento, lalakad ako sa daang pinili ng Diyos para sa akin. Hindi lang ito simpleng salita. Ito ay panata. Isang panibagong simula. Isang paraan ng pagsasabi sa langit na, Panginoon, kahit masakit, kahit hindi ko alam kung anong susunod. Susunod ako. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa mensaheng ito, gawin mo na ngayon. Hindi pa sa akin. Para sa mga kaluluwang hihintayin nito. Bawat pindot mo ay parang kandilang sinindihan. At kung lahat ay sisindihan, ang dilim ay matatalo. At kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, ibahagi mo ito. Huwag mo itong itago. Baka ito mismo ang sagot sa panalangin ng isang kaluluwang nasa bingit ng pagkalugmo. At bago matapos, huwag kang umalis agad. Pikit mo ang mata mo. Hayaan mong ang musika ay pumasok sa kaluluwa mo. Maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Magpasalamat ka. Asalamatan mo ang mga pintuang isinara. Asalamatan mo ang bagong direksyon. Asalamatan mo ang hindi mo pa nakikita dahil ito'y darating. Ang Inoon, sa bawat kaluluwang narito, ibuhos mo ang iyong kapayapaan. Bigyan mo sila ng lakas upang sundin ka. Hawakan mo ang kanilang kamay. At nubayan mo sila. At dalhin mo sila sa pinakamabuting landas na inihanda mo. Hanggang sa muli nating pagkikita, kung saan ang bagong katotohanan at revelasyon ay muling ihahayag.